sinindihan at nabanggit ko po sa inyo na tayo ay nasa ikalawang bahagi na ng Advent preparation. Nung pong unang bahagi, mula noong unang linggo ng Adbyento hanggang kahapon, Advent Part 1. Preparing for the coming of the Lord at end times. Sa katapusan ng panahon, hindi natin alam yon. Subalit, alisto, dapat preparado tayo. At simula sa araw na ito, Advent Part 2, Preparation for the coming of the Lord on Christmas Day. Kaya the liturgy is facilitating us to mend our ways. Pakibigkas po nating muli. To mend our ways. And our ways. Panibaguhin ang ating buhay. Pagkat sabi natin, ang Adbyento at Pasko ay pagbabago sa buhay ng tao. Kung yung Diyos na unang magbago, pagkat ang talagang kahulugan po ng Pasko ay pagtawid. Pakibigkas nating muli. Ang Pasko ay pagtawid. Tumawid yung Diyos mula sa pagka-Diyos papunta sa pagkatao. Tayo rin gayon mula sa luma at makasalanang buhay, tatawid tayo papunta sa pagbabago. Kaya may point of departure and point of arrival. Sabi dun sa unang pagbasa, ang puso ay nagpupuri, nagagalak sa Espiritu. Pagkat yung Espiritong banal, ang dapat na pumupuspos, sumasanib sa atin to purify our lives. Dalisayin ang buhay. Kaya naalala ko yung awit. Karaniwang awit nun ay, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na tagapagligtas. Yung mga seminarista, pagka may inoordinahang pari, iba naman ang version. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Kaya tayo po, napakaraming paghimig, tunes, and arrangement ng mga musical composition. Ang tao po na natutuwa at nagagalak, napapaawit, kahit na siya namamalansya, naglalaba, naliligo, o kung ano man ang kanyang pinagkakaabalahan. There is something different from the ordinary. At ito po'y hamon sa ating lahat upang i-develop sa ating katauhan ang talagang pagbabago. Tanda na kita'y naghahanda sa pagdating ng Panginoon. Si Propeta Elijah, ipinagtanggol niya ang kadalisayan ng pananampalataya sa iisa at tunay na Diyos ng Israel. The purification of worship, sasambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kaya sabi sa ating Ebanghelyo, ang katangian ng pagiging propeta. The three qualities of a prophet. Ang una,
ang pagpapatotoo sa ilaw, sa liwanag. Kaya tayo po na mga Kristiyano, kung talagang Christian ka at naturingan pang Kristiyanong Katoliko, ibig sabihin yung pagka-Kristiyano mo ay hindi lamang sa relihiyon mo. Dapat ang pagka-Kristiyano mo ay tunay, available para sa lahat. Na yung dasal mo, yung buhay mo, ay hindi lamang para sa sarili mo, kundi ibinabahagi mo sa iyong kapwa-tao. Kaya hamon sa atin na yung tuwa at galak ay hindi lamang sa ating sariling kasiyahan. Dapat ito'y ibinabahagi natin sa ating kapwa-tao. Kaya hamon sa atin to testify to the light. At para ikay talagang magpatotoo sa kaliwanagan ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, yung buhay mo, yung ugali mo, yung mga inaasal at mga pinagkakaabalahan mo ay nagdadala ng grasya sa iyong kapwa-tao. Kaya yun po ay matinding hamon sa atin. Hindi ka namumuhay sa dilim at lagim ng kasalanan at kamatayan. Namumuhay ka sa kaliwanagan bilang anak ng Diyos. Palakpakan natin pong muli ang Panginoon. Ang pangalawang katangian ng propeta, tinig ng Diyos sa kanyang kapwa-tao. Kaya prophetic voice, kung ikay mayroong prophetic voice, ang usap mo, ang salita mo, may impact sa iyong kapwa-tao. Convincing. Pagkat yung iyong salita, ugali, at mga gawain, nakikita sa iyo ang presensya ng Diyos. Tingnan nga yung katabi mo, kung naaaninaw mo yung presensya ng Diyos sa kanyang mukha. Bibigyan ka ba niya ng regalo? Baka naman ipagdadamot sa iyo. Sapagkat ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ay dapat ibinabahagi natin sa isa't isa. Evangelizing, bringing the good news of salvation to people. At dapat yung buhay natin, yung tinig natin, bagong lakas at pag-asa para sa ating kapwa. Pakibigkas nating muli. Ako ay dapat maging bagong lakas at pag-asa sa aking kapwa. Yan po ang hamon sa atin. Magdilang anghel at hindi magdilang demonyo. Magsabi ng katotohanan, hindi kasinungalingan. Pagkat ang tunay na Kristiyano, nabubuhay sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Kaya dalhin natin ang katotohanan ng ating pananampalataya. Dalhin natin ang sa ating kapwa-tao ang mabuting balita na yung Diyos ay namamahay sa ating katauhan. God is for us. God is with us. Emmanuel. At yung pangatlong katangian ng propeta, kababaang loob. Service in humility. Pakibigkas nating muli. Service in humility. Mapagpakumbaba. Sabi natin, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong may mabubuting kalooban. Kaya ang kabutihan ng kalooban ay katulad ng ating Panginoong Hesukristo
Katulad ng mahal na Birhen Maria at higit sa lahat ni San Jose. Ito pong Advent Part 2 ay ilalahad sa atin. Kailangan ng Diyos ng pamilya, ng tao na tatanggap sa Kanya. Katulad ni Maria at Jose, very open and available. Openness nang tanggapin nila ang kalooban ng Diyos upang ang Diyos ay magkatawang tao, may pamilyang tatanggap sa Kanya. Kaya sana po ang ating buhay pamilya, ang ating buhay bilang mapanagutan, good and effective parenting has utmost generosity in receiving God sa kanilang buhay at pagkakabuhay. Nabubuhay sa biyaya at pagbabiyaya ng Diyos upang ito ay makapagbigay ng mabuting halimbawa sa kapitbahayanan, sa mga pook na pinangyayarihan ng ating gawain. As a people of God, as a synodal church, magkakasamang naglalakbay patungo sa paghahari ng Diyos. Nawa po ang ating mga mata ay may mata ng prism of faith. Kahapon ko pa nabanggit yung salitang prism. Kasi pag po ikay tumitingin sa aparatos na ito, nakikita mo ang multifaceted color. Iba't iba ang kasuotan ninyo, ano? Iba't iba din ang mga tagitab ng mga ilaw sa ating kapaligiran na nagbabadya, humahalina, umaakit sa ating na tayo ay matuwa at magalak pagkat ang Diyos dumarating sa ating buhay sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.